na naglilingkod sa Kanya. Once again, why don't we worship Jesus in this place? Come on! Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise Jesus in this place. Hallelujah! 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 It's truly a wonderful sight. Hallelujah! It is truly a wonderful hallelujah sight na makita ang mga kapatiran. Hallelujah! Ang bawat isa sa atin na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! I will never get tired of seeing people shouting, of seeing people worship, singing. Hallelujah! Para po sa Panginoon. At every time, every Sunday that we go here sa bahay-sambahan, we have the opportunity to see the presence of God, to see God moving in our lives, in our midst, mga kapatid. Hallelujah. Kanina po binasa natin, mga kapatid, hallelujah, sa Psalms chapter 139, ang 1 to 10, hallelujah. And I just want to read it again for certain verses. Ano po? Hallelujah. Starting from 7. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? The writer in this passage is asking the Lord, saan ako pupunta para malayo sa iyong espiritu? Saan ako pupunta para makapagtago sa iyong presensya? Sa sunod na bersikulo, it says there, if I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Kung ako ay aakyat sa langit, nandoon ka. Kung ako ay gagawa ng aking higaan, kung ako ay pupunta sa impyerno, nandoon ka. Sa 9, if I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. Kahit magkaroon ako ng pakpak at kaya akong lumipad patungo sa araw, at kung kaya akong huminga sa dagat at pumunta sa pinakailalim at pinakadulo, sa pinakamadilim na parte ng dagat, ang sabi dyan, ang iyong kamay ang siyang magagabay sa akin. Ang iyong kamay ay nandyan para sa akin. Hallelujah. And today I want to speak to each and every one of us about a certain kind of love that does not exist in this world. I want to speak with everybody sa umaga ito, mga kapatid, a kind of love that is not blind. The kind of love that is always there. The kind of love that always sees us through. Yung pag-ibig na wala sa mundong ito, yung pag-ibig na nanggagaling lamang sa Panginoon. Hallelujah. Let us pray this moment. Hallelujah. Let us ask the Lord to speak to each and every one of us. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity, Lord Jesus, na makakinig po ng inyong mga salita. Maraming salamat, Lord God, dahil muli mo po kaming dinala sa lugar na ito upang makakinig, Lord Jesus, ng inyong buhay na salita. Hallelujah. Para kami po'y tulungan at paalalahanan sa araw-araw. Lord God, open our hearts, open our minds, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga isipan. Ang layunin namin, Lord Jesus, ay maging karapat-dapat sa inyong harapan. Kausapin mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Alam namin, Lord God, na meron ka pong inihanda sa amin na pagpapala. And for your servant, Lord Jesus, hallelujah, guide me and hide me, Lord Jesus, behind your wings, Panginoon, for I cannot do anything without you, Lord Jesus. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Be the center of what we're going to do today, Lord Jesus, and what we're going to talk about and listen to. This we pray sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Patiin po natin ang ating katabi. Hallelujah! Ngitian natin, kamayan natin. Let's tap in the shoulder. No? Pat in the shoulder. Kamusta ka, kapatid? Hallelujah! Hallelujah! It is good to be in the presence of God. And after which, maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. First and foremost, I would like to thank the Lord, hallelujah, for once again giving me the opportunity to be in front of every one of you. Hallelujah, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil muli niya po tayong ginamit para po sa kanyang kapurihan. And for the leaders of this church for making that possible as well. Amen. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, it's the first day and first Sunday, if I'm not mistaken, yes. Tama, no? February 1 ngayon, mga kapatid. And it's the first day of the month of love. Kaya pala ganyan yung title. Kasi it's the first day of February.
Ano po mga kapatid, at kapag February, matik, ano yan, Hearts Day, no? 14. Alam ko nga mga kapatid, no? Kasi nag-uusap kami ni sister siya, yung may girlfriend, na yung mga couples daw na nagsisimula, tawag dyan, pag magkaasunod po, no? Kasi na-realize namin, nakakabutas pala ng bulsa yung gano'n. Kasi December, Pasko, so magre-regaluhan sa isa't isa. January, birthday niya. So, siyempre, magre-regalo din ako sa kanya. February, Hearts Day. May Hearts Month, so bigayan ulit. Tas birthday ko ng March, bigayan ulit. So, medyo nakakabutas. But, sabi ko nga, nakakatawa lang isipin, no? Kasi, alam naman natin, hindi naman kailangan na, na magastos. Basta kailangan pinagpreparan, di ba? Pag meron tayong mga minamahal sa buhay. And speaking of love, we always hear this, mga kapatid. Especially kapag ganitong panahon, na yung term na love is blind. Bulag ang pag-ibig. For sure, especially sa mga kabataan, although hindi naman exclusive sa mga youth lang, no? Pero alam natin tong phrase na ito kasi ito yung phrase na sinasabi sa atin o sinasabi natin sa ating mga kaibigan o mahal natin sa buhay na meron natitipuhan at yung nagustuhan nila, mabait lang. Mabait lang. Ano yung ibig sabihin ng mabait lang? Di ba? Sabi, love is blind. Mabait, mabait siya, mabait. Alam niyo yung sabihin na mabait lang, no, mga kapatid. Ganun din sinasabi kapag nagkagusto sa may itsura, pero masahol yung ugali. Kasi siya love is blind kasi niyan, parang crush na talaga yun kasi pogi talaga eh. Crush na siya kasi ganda talaga ng katawan eh. No, pero yung ugali, masahol eh. No, bastos. No, mga kapatid. Nauso nga naalala ko tuloy. Nauso yung, tawag dito, yung parang mga conversation sa Facebook. Feeling ko nakita nyo na yun na nagchat-chat sa parang gusto ko kasi yung gusto ko yung sweet. Tapos magsasabi yung nanliligaw, uy, meron akong flowers for you. Tapos ang reply ng babae, pero gusto ko kasi sweet, pero bad boy. Tapos magre-reply, pinutol ko yan sa kapitbahay namin. Kinuha ko lang yan sa kapitbahay. Hindi niya, kapatid, no? Gusto ko yung sweet, sabi ng babae. Gusto ko kasi yung sweet eh. So, reply yung nanliligaw, I have chocolates for you. Chocolates? Tapos magre-reply, gusto ko kasi yung medyo bad boy, yung super sweet. So, tapos magre-reply yung lalaki, di, sinaplip ko lang yung 7-Eleven. And then, di ba? Yung mga criteria, gusto ng sweet, pero bad boy. Mga kabataan, ganyan yung mga gusto. Ano ba gusto nyo? Kriminal? Ganun. Ano ba criteria ng paghahanap ng mga kabataan ng partner? Yung maangas daw, gangsta. Pero marespeto. Ganun. Ang weird no? But because of this idea, mga kapatid, despite of kung ano man yung characteristics nung kanilang mayamahal or kung yung kanilang crush, yung nagugustuhan, no? Especially sa mga kabataan, kahit ano pa yung characteristics at personality niyan, kapag crush mo siya o mahal mo siya, no? Mamahalin mo pa din. Kaya nga, love is blind eh. Parang, sige, ko na lang, pikit na lang ako. Wala akong malay dun sa ibang mong sa ibang pangit na ginagawa mo. Pero dun ako sa nakatingin lang sa gusto ko lang. Kasi wala eh. Pogi ka eh. Mabait ka eh. So, makataas na kamay nandun. Hallelujah. But, as I'm saying, mga kapatid, is the Bible teaches us that true love, the love that comes from above, is not like this. Hindi daw po ganito yung type ng pagmamahal, mga kapatid, na nanggagaling po sa kalangitan. Hindi daw po ito yung type ng love na tinuturo po sa atin ng Biblia, yung type ng love ng Panginoon. It's not blind, mga kapatid. Hallelujah. There's no such thing as blind love pagdating po sa Panginoon. Psalms 130 na like as we read kanina, mga kapatid, is a wonderful example of this type of love. Yung pag-ibig na makikita natin hindi sa mundo, but of God. If we are going to read that whole chapter, maikli lang naman yan, mga kapatid Hanggang 24 lang naman na verses. And if we read that, it's a good
example, or I would say a narrative, a good narrative, that describes the kind of love that God has for us. Yung pag-ibig o yung type ng pag-ibig, mga kapatid, na meron po ang Panginoon para sa atin. Kasi mga kapatid, tandaan natin, love is not a construct of this world. Yung pag-ibig po, hindi yan nanggaling sa mundong ito. Mga kapatid, yung pag-ibig, hindi yan sa mundo. Hindi yan natagpuan o nagawa dahil nag-ibigan si Adan at Eva at naagawa siya ng pamilya. It's not a construct of this world. This is an idea. Love is a construct not of this world but of God. Ano po mga kapatid? 1 John 4:7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Nanggaling po sa Panginoon ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So, the verse says here na ang pag-ibig daw po ay Panginoon. Ang pag-ibig po ay nanggaling sa Panginoon. So, ibig sabihin, there's no such thing as love that exists or comes from this world. The idea of love does not come from this world. Hindi po nanggagaling sa mundong ito. Ang idea ng pag-ibig ay nanggagaling sa Panginoon. Jeremiah 1 says, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ay pinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ganon din mga kapatid, bago pa tayo ginawa, ay pinili at minahal na tayo. Ano po? So before everything was created of this world, before everything ay nalikha, ano po, bago pa yung pinakasimula, meron ng pag-ibig. Kasi nga, like the Bible says, it came from God. Love came from God. Okay? God is love. So before pa tayo ma-exist, bago pa mag-exist itong ating pong tinatapakan, meron na pong pag-ibig. Ano po? And we should not be following the kind of quote-unquote love na tinuturo po sa atin ng mundo. Ano po? Sinasabi ng mundo na yung pag-ibig daw ay yung pagtanggap natin. Ano po? Sinasabi sa atin ng mundo, no, kapag merong yung mga youth or yung mga meron po dito na mga may partner, no, kapag tinuyo yung kanilang partner, sasabihin, di mo na ako love eh. Bakit? Di mo na ako binibigyan ng flowers. Di mo na ako binibigyan ng chocolates. Pag tinuyo, okay naman kayo, tapos naalala ng partner mo, teka lang, mansari na pala, tas di ako binati. Anniversary na pala, tas nakalimutan. Hindi mo ako binibigyan ng ganito, hindi mo ako binibigyan ng ganito. Hindi mo na ako love. Ano? At although it's all fun and games, so kapatid, no, minsan biruan lang naman, minsan katuwaan lang. But the world, if we look into the world wants to receive. The kind of love that the world is teaching us, yung type po ng pag-ibig na tinuturo sa atin ng mundo, ay yung pagtanggap. Hindi ka minamahal pag hindi ka tumatanggap. Hindi ka naka-experience ng pagmamahal kung hindi ka tumatanggap. Yun yung sinasabi ng mundo sa atin. But if we look in the Bible, it's not that case. Ang type ng love na pinapakita ng Panginoon is yung love na nagbibigay. Dapat yung love mo is yung giving. John 3:16, no, mga kapatid. For God so loved the world that He gave. Sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, binigay niya. Binigay, mga kapatid. Sa sobrang pagmamahal. Ngayon, if you are loving, you should be giving. Ano? Kung ikaw ay tunay na nagmamahal, dapat hindi ka nag-e-expect ng pagtanggap lang. No? If you are truly loving someone, dapat ikaw ay nagbibigay. Tayo po bilang Kristiyano, sinusundan natin ang modelo ay si Kristo. At kung makita natin sa Biblia, sobra-sobra ang pagmamahal ng Panginoon na siya ay nagbigay ng kanyang buhay para po sa bawat isa sa atin. And we can apply that, mga kapatid, sa ating mga buhay, sa ating pagmamahal sa ating pamilya, sa ating loved ones, that we should not be expecting to receive something from them. Hindi dapat tayo nag-e-expect ng mariregaluhan tayo, bibigyan tayo. No? We should be the first ones to say na dapat tayo ay magbigay. Pero pagdating sa relationship, sa mga lalaki, gawin nyo ng initiative yun na unahan nyo na. Iba na yun. Dapat sa atin manggagaling, no, mga lalaki, yung pagbibigay. Ano po? Dapat sweet. Ano? Dapat yung, ang tawag dyan,
Kung yung sa mga matagal ng di ba, mag-asawa, kung paano daw niligawan dati, kahit mag-asawa daw, dapat daw nililigawan mo araw-araw. Totoo ba yun? Kaya, nagagawa po ba yun ng mga mag-asawa dito? Kasi mga kapatid, kayo din gagayahin ko eh. Kasi nauna kayong mag-ano eh. So dapat, di ba? Yun daw siya sabi na dapat araw-araw daw nililigawan, araw-araw daw pinapakita yung affection, yung bago umalis ng bahay, pagkagising, magkikis, tapos aalis, magkikis, gano'n. Siyempre, iba-iba naman yung dynamic, no? Hindi naman pwedeng asahan na yung iba, gano'n yung ginagawa, no? Baka malay nyo yung relationship nila, hindi naman yung sobrang ma-showy ng affection, di ba? May mga ganun naman, mga kapatid eh. Kasi may iba-iba na mga languages, no? Yung tawag niya, yung love language, di ba? May kanya-kanya tayong love language. So, iba-iba naman din yung way na pinapakita natin yung ating pagmamahal. But if we're looking into the Bible, it's about giving, it's about sacrifice. Not only physical, not only material, mga kapatid. Hindi lang naman yung material na bagay yung ating binibigay. We should be giving time. Sa mga lalaki, kapag umuwi ba tayo galing sa trabaho, rekta, tulog na. Rekta ka, saan na yung pagkaya? Tapos tulog. Or are we giving time for our family, sa mga anak natin, sa mga mahal natin sa buhay, yung ating partner? Nagbibigay ba tayo ng time? Naglalaan ba tayo ng time? Hindi naman kailangan na, naalala ko, kapatid, nung high school, usong-uso to sa mga kabataan. Yung nagpapayabangan ng haba ng call sa messenger. Meron akong mga kaklase dati, mga kapatid, 24 hours silang magka-all nung girlfriend niya. Sabi ko, 24 hours? Anong ginagawa niyo sa bahay? Anong palamunin? 24 hours sila. Tapos no high school kasi payabangan yun na kahit magtulog, naka-call, nasa school, naka-call, naka-on lang yung messenger. Sabi ko, dami niyong load. No? Kasi, ganyan yung parang batayan dati, no, ng mga bata, ganun. But, even though it's not kailangan naman 24/7, but we should be giving time for our kids. No? If we're not giving time sa ating mga anak, ang mangyayari is mag-grow yung distance nila sa atin. No? Na hindi na natin sila kilala. Na nakatira tayo sa isang bahay, pero hindi natin kilala yung mga kasama natin dun sa bahay. Kasi hindi tayo naglalaan ng panahon sa kanila, panahon sa bawat isa. Na yung mag-bonding man lang, mga kapatid. Especially now sa gantong panahon natin na busy na lahat may mga phones na ganyan-ganyan, na parang wala nang time sa isa't isa. Wala na tayong time sa mga mahal natin sa buhay. Tapos, kapag lumapit sa atin yung ating anak o lumapit sa atin yung ating partner na ganito na, nabibigatan na, hindi natin alam kung anong gagawin. Akala lang kasi natin, nakikita natin sila na masaya, na angiti palagi, pero hindi natin alam kung ano yung iniisip nila. Kasi bakit hindi na tayo naglalaan ng panahon para sila ay kilalanin? Hindi na tayo naglalaan ng panahon para kamustahin yung ating mga anak, yung ating mga partners. So, that type of love that the Lord is saying is that we should be sacrificing also our time for our families. Not only that, we should be sacrificing yung material natin, yung time natin, mga kapatid, and yung physical natin. We should try as much as possible to be with them. Sa ating mga mahal sa buhay. No, it not necessarily na all the time katabi natin sila, kadikit natin sila, but we should be allowing ourselves doon sa isang buong araw. 24 hours yung meron tayo, mga kapatid. No? Kailangan natin paglaanan ng oras na makasama natin sila, mahawakan, mahagkan natin yung ating mga anak, yung ating mga partners. Because again, mga kapatid, the type of love that Jesus wants us to follow is a type of love that is giving, palabas. Yung pag-ibig na yun, hindi patanggap, hindi papasok, mga kapatid. And the love in the world is selfish. Puro sarili ang iniisip. Pag tignan natin yung pag-ibig at yung pagmamahal ng nasa mundo, puro sarili lang yung iniisip. Pag nag-scroll kayo sa social media ngayon, nabablur na yung lines between yung totoong pag-ibig at saka as he should. Alam niyo yung idea ng bare minimum, mga kapatid? Na kapag may ginawa daw yung lalaki, kunyari,
nagbigay ng flowers sa kanyang partner, ang tawag na daw doon, bare minimum. No, dapat lang naman ginagawa nila yun eh. Lalaki sila eh. No? And because of this, because of the advent of social media, nakikita nung iba, yung relationship ng iba, no? Na wala nang gantong ginagawa yung aking partner, wala nang ganito. It's selfish, mga kapatid. Social media teaches us, and the world teaches us, to be selfish. Naisipin lagi yung ating sarili, na ang totoong pagmamahal ay sa atin, we should continue. Wala namang masama, mga kapatid, if we love ourselves. But kung tayo lang po, o sa atin lang tayo nakatingin, sa sarili lang natin tayo nakatingin, this is not the kind of love that the Lord wants us to teach. No? The love of God is unconditional. The love of God is unselfless. Selfless, mga kapatid, hindi selfish. No? Yung pag-ibig ng Panginoon ay hindi naghihintay ng kapalit, hindi naghihintay ng kung kailan at kung paano. The love of God is seeking. It is an action po, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Panginoon ay action. Kumikilos at gumagalaw. Kung babasahin natin, mga kapatid, sa Matthew 18, this is there's a parable here, yung storya, not rather a parable, but rather a question of the Lord, na kung meron daw pong isang shepherd, tapos meron siyang 99 na sheep, tinanong niya, no, ng Panginoon, kung yung shepherd ba na yun, nawala ng isa, sa tingin mo ba hindi niya hahanapin yun? Sa tingin mo ba hindi niya hahanapin? Yung 100 niyang sheep, yung 99 nandun, yung isa nawawala. Sa tingin niyo ba hindi niya hahanapin yun? Hahanapin ng shepherd yun. Because, why? Because the shepherd loves the sheep. Ganun din, mga kapatid, the Lord wants to teach us that the kind of love na kailangan at gusto po niyang matutunan natin, mga kapatid, ay yung type ng pag-ibig na kumikilos. Yung type ng pag-ibig na action. Yung type ng pag-ibig, mga kapatid, na naghahanap. Again, mga kapatid, kung titingnan natin yung Psalm 139, yung pagka-describe doon, hallelujah, sa ginagawa ng Panginoon, it is an action. Bakit? Kasi kung nandoon, sabi niya, kung ako ay aakyat sa langit, nandoon ka. Kung ako ay bababa sa impyerno, nandoon ka. Kung ako ay magkaaroon ng pakpak, nandoon ka. Hahawakan mo ang aking kamay. Kung ako ay pupunta sa dagat, hahawakan mo ang aking kamay. The kind of love that the Lord wants to teach us, it's a kind of love that is action. The kind of love that seeks. The kind of love that always sees. Yung type po ng pag-ibig, mga kapatid, na nakikita. Kasi again, mga kapatid, kung babalikan natin yung Psalms 139, nandoon ang Panginoon kahit saan siya pumunta. Tinanong niya nga, saan ba ako pupunta para makalayo ako sa iyo? Saan ba ako makakapunta? Meron bang lugar na pwede akong magtago sa iyo? At alam ng writer na wala. The Lord is always there. The Lord is always omnipresent ang Panginoon. Kahit saan tayo pumunta, the Lord is always there. At yung type ng pag-ibig, hallelujah, ng Panginoon is the type of love that everywhere we go, kung ano man po yung ating gawin, kung ano man yung ating isipin, kung ano man yung ating yung kahihiyan na ating gawin, kung saan man tayo pumunta, the kind of love that the Lord wants to teach us is that His love is always there. Kung saan man tayo dalhin ng ating mga paa, ng ating mga desisyon sa buhay, tandaan natin that the kind of love that exists with the Lord is a kind of love that always goes with us. Ngayon, mga kapatid, like I said, no, it's the Hearts Day. It's Hearts Month, mga kapatid. No? Buwan ng mga puso. So, kaya mga kapatid, it's kind of relevant din because I want to speak with regards to love is that we should be reminded that the love of God is always there. Ano po? This is something that we've heard. Alam ko, mga kapatid, na alam natin ito. But for anyone that needs to be reminded that God loves us. Ano po? A very simple message, a very, I would say, common one. Ano po? That the Lord loves us. But some of us here needs to be reminded that there's someone that loves us, that there is a love na hindi natin dapat hanapin, hindi natin
kailangan hanapin because it's always there for us. Ano po? Na nakikita ng Panginoon lahat ng bagay, nandoon siya sa lahat ng lugar, alam niya na marumi tayo, alam niya yung ating ginagawa. No? Pwede tayong magtago, pwede nating itago yung ating mga kasalanan, pagkakamali, kahihiyan sa ating mga katabi sa lugar na ito. Di naman alam ng aking katabi, ni sister or ni brother, yung aking ginawa. But the Lord sees through all of that. Nakikita ng Panginoon lahat ng bagay na yun. And yet, nakahinga tayo. Nakita ng Panginoon na hindi naman natin deserve actually yung buhay na ito. Lahat ng mga pagpapala, meron kang service, may motor ka, may sasakyan ka, may bahay ka, may trabaho ka. The Lord sees that we don't really deserve all of those things. To be honest, we don't really deserve all those things. Of all the things that we have done, sa lahat ng kamalian natin, hindi natin deserve yun, mga kapatid. But even though the Lord sees through all of the things that we have done, He continues to bless us. He continues to show His mercy to us. Ano po? In 1 Peter, mga kapatid, 4:8, sabi diyan, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. The kind of love that the Lord wants us to teach is the kind of love na nakikita pa rin, nakikita yung lahat ng pagkakamali, nakikita lahat ng kahihiyan, lahat ng kasamaan, and yet, it chooses to love. Nakita natin, mga kapatid, sa ating kapatid yung kanyang kamalian, nakikita natin sa ating kapatid yung kanyang ginawa. It hurts us, nasaktan tayo. But it says here, piliin nyo na magmahal. Because yung love, kaya niyang takpan kahit anumang kasalanan. Kaya takpan ng pagmamahal kahit anuman yung ating gawin. Ano po? So, the kind of love that the Lord wants us wants to teach us, again, like I'm saying kanina pa, mga kapatid. It's a kind of love that is unconditional, is selfless. We can say, mga kapatid, hallelujah, na nagpa-promise ako na love kita, mahal na mahal kita. Pero hindi natin sure yun na kaya natin panindigan. Pag naagawa lang na matindi, ano po? May natin sa mga may partners, ano? Sa vows nila, nag-vow pa sila sa wedding na mamahalin kita, hindi ako pipili ng iba. Paano kung nag-cheat? Paano kung nangaliwa yung partner? Mabigat yun, mga kapatid. Can we still say that we love them? Is the type of love that exists within us? Kaya ba magpatawad sa kanila? Ano po? Yung type ba ng love na meron tayo, is it enough for us to forgive? Sapat ba? Is it enough to cover the sins that they have made? Ano po? So, today, as I close, mga kapatid, hallelujah, let's remember God's love. I don't know kung ano po yung meron sa inyo, pinagdadaanan ninyo sa inyong buhay. I certainly have some things na meron sa aking puso at isipan na ako lang nakakaalam. For sure, ganun din sa inyo, mga kapatid. And if you're seeking God's love today, I promise you, hindi mo siya kailangang hanapin. God's love is there. God's love is here with us. Yung pag-ibig po ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay hindi lang nandito sa lugar na ito na, kaya ako nagsimba kasi gusto ko maramdaman yung pag-ibig ng Panginoon. Mga kapatid, I promise you, the moment you go out to the world, the moment you get out of this church, God's love will remain with you. Pag-ibig ng Panginoon ay mananatili sa inyo. Pag-ibig ng Panginoon ay sasamahan tayo. No? Kapag bumalik na tayo bukas sa ating trabaho, sa ating school, kung saan man tayo pupunta, God's love will not remain in this place only. Makikita pa rin natin at mararanasan pa rin ang pag-ibig ng Panginoon. So mga kapatid, like I said, kung hinahanap po natin ng pag-ibig ng Panginoon sa oras na ito, this is the perfect place and the perfect time to talk to God. Na, Lord, matagal-tagal na nung last kong naramdaman yung pag-ibig mo. Matagal-tagal na nung panahon, nung last na na-excite ako sa pag-ibig mo. Tagal-tagal na, Lord, nung na-appreciate ko yung pagmamahal mo. Nasanay kasi tayo, mga kapatid, na nakikita lang natin yung mga magagandang blessing, malalaking blessing. Feel lang natin na love tayo ni Lord kapag meron tayong bagong sasakyan, may bago tayong motor, may bago tayong trabaho.
pag tayo ay nakatapos, yun lang sa mga grand lang na mga bagay. Pero yung mga simpleng bagay na pagka-open mo ng rep nyo, may pagkain. Pagka sasakay ka ng tricycle, meron kang pamasahe. Yung type ng love ba na nanggagaling sa Panginoon, na-appreciate pa rin ba natin na may sasahurin ka, may sinahod ka? Dahil ba nasanay ka na palagi ka may trabaho, hindi mo na nakikita yung type ng love na iyon. So I invite everybody to stand. Hindi ko po alam kung paano ko tatapusin ito, mga kapatid. But, like I am saying, if you're seeking God's love today, I assure you that God's love is in this place. God's love is with us today. Ang nakakatuwa pa nga, mga kapatid, hallelujah. Kasi the world teaches us that love is blind. That love is supposed to see only the good things. Tinuturo sa atin ng mundo na kung totoo magmamahal tayo, kaya nating hindi titigan, hindi tignan yung mga bagay na ayaw natin. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi. Kasi parte natin, yung pagkatao natin, yung ating kamalian, parte ng buhay natin yan eh. Yung ating mga kasalanan, kung nakapagsabi man tayo masasakit na salita sa ating partner, kung nasaktan man natin sila sa ating mga nagawa, mga anak natin, kung nasaktan man natin sila na hindi natin sila napakinggan, ano po, yung sinasabi ng Biblia, yung pag-ibig ng Panginoon, nakikita yan eh. Hindi mo kailangan piliin lang kung ano yung magaganda. Sabi ng Panginoon, lahat yan, the good and the bad, parte yan ng buhay mo eh. Parte yan ng buhay natin eh. Pero the Lord says, that I still love you despite those things. The love of God not chooses kung ano lang yung, kasi ito, linggo, nag-church ka, sige, mahal kita kasi nag-church ka. Bukas, wala ka naman sa church, hindi na kita mahal. Hindi naman ganun yung sinasabi ng Panginoon eh. Sa gitna ng ating pagkukulang, sa gitna ng ating pagkakamali, hindi ka nakapag-pray, alimutan mo na naman mag-devotion, nakapagmura ka, hindi mo napigilan, bumalik ka sa dati mong gawi, inaya ka, nakapag-shot ka, no? Even though in those things, sa tingin natin, hindi tayo mahal ng Panginoon. I assure you, mga kapatid, alam naman ng Panginoon yan eh. Hindi naman natin kailangang itago sa Kanya eh. But even though sometimes do things na hindi maganda sa mata ng Panginoon, the Lord still loves us. Tayo po ay patuloy pa rin minamahal ng Panginoon. So let us seek God's love today. It is here with us.